Maulan na umaga po sa ating lahat at Pastor R.A. here. Ngayong umaga na ito, meron lamang po tayong sasagutin o kaya tuturuan. Baka naman ito po ay open-minded, no? Para sa mga open-minded po. Pag-aaralan po natin itong mga sinasabi ng video ni It's Joey. Meron po siyang video lumabas at ito po ay purong pag-aangkin. Kaya timbang-timbangin po natin lalo na po sa ating mga kababayan at mga kaibigang Katoliko. At kung hindi ka man Katoliko ay pag-aralan niyo po ang video na ito para at least kayo ay hindi maligaw. Isa-isahin po natin ang kaniyang punto kaya hindi na po tayo magtatagal. Panoorin natin linya by linya, papatunay o arguments by arguments atin pong pag-aaralan ito. Narito po ang kanyang video. 5 reasons bakit napakaganda maging Katoliko. Wow! Exciting po itong part na ito kasi po meron daw 5 na rason, mga rason kung bakit napakagandang maging Katoliko o Romano Katoliko. So ano-ano yun, Miss Joey? Ating pong pakinggan mga kaibigan, mga kapatid kasi napakaganda po daw na maging Katoliko. 5 rason. Tingnan natin kung katotohanan po ba ito o ito ay purong pag-aangkin. Let's go! Una, dahil ang founder ng Catholic ay ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Mababasa sa Matthew chapter 16 verse 18 na si Jesus ay nagtatag ng iglesia. Kaya ang iglesia niya ay nagsimula noong 33 AD noong nandito pa siya sa lupa. At Catholic Church lang ang Christian Church na itinatag noong 33 AD. Ay nakakalungkot. Unang rason pa lang niya ay purong pag-aangkin lang. Ginamit niya ang Matthew 16:18 na wala namang sinabi dyan na magtatayo ang Panginoong Hesukristo ng Romano Katoliko na iglesia. Ang sabi po dyan, I will build my church. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo. Ito po kalaunan sa Aklat ng Gawa 11:26. Ito po tinawag na Christian. Sila po tinawag na Christians. By the way, ang iglesia po ay mga tao hindi po relihiyon. Baka hindi alam ito ni Is Joey or Miss Joey. Kasi po ang iglesia ay mga tao, sila po ay unang tinawag na Kristiyano. Kaya marami tayong mga references from the history books or encyclopedias na nagsasabi na ang itinayo ng Panginoon Hesukristo ay Christian Church at hindi po Romano Katoliko. Napakalayo po na claim na yan at wala po sa katotohanan. Saan nyo ba nakuha yan? Now, for example, ito po'y sinabi sa online encyclopedia na Wikipedia na most updated na encyclopedia saka Britannica ang gagamitin natin. Dito po ay sinabi na kayo-kayo lang ang nagtuturo. The Catholic Church teaches kayo-kayo lang ang nagtuturo. Ibig sabihin, kayo po ay nagkiklaim lamang. In fact, kung titingnan po natin, yung founder, dyan po ako sinabi na ito po ay sacred tradition. Purong claim ng mga tao na nagkiklaim noon pa na puro salita at hindi po sinasabi dyan na historical po ang sinasabi. Ang sinasabi po ay sacred tradition. Alam niyo po, ang tradisyon, ito po ay sabi-sabi. No? Ang slang po ng sabi-sabi ay chismis. Kaya, puro pag-aangkin. Wala pong itinayo ang Panginoong Hesukristo na Romano Katoliko. Sinisiguro ko po sa inyo, lalo na sa kanyang 4 na natitirang mga rason. Pakinggan natin ang pangalawa. Pangalawa, kompleto ang sacraments sa kaligtasan. Ang Catholic Church ay ang tanging simbahan na may 7 sakramento na itinatag ni Kristo bilang daluyan ng biyaya. Ay nakakalungkot. Ang una mong rason ay purong pag-aangkin at kayo-kayo lang ang nakakaalam. Ngayon, pangalawa, ang sabi mo, meron kayong kumpletong sakramento sa kaligtasan. Pero kung matanong kita na ikaw isang Katoliko at iba pang mga Katoliko, kasama yung mga pare o kaya yung Santo Papa ngayon, kung tatanungin ka, kung ikaw ba'y mamamatay ngayon, tiyak ka ba na mapunta sa langit? Ligtas ka na ba sa impyerno? Anong sasagot mo? Ang isasagot mo kung ikaw ay honest, hindi pa. Kaya nga, meron kayong purgatorio, meron kayong Mass for the Dead, at marami pa kayong paraan sa kaligtasan. Yan ba tinutukoy ng Panginoong Hesukristo na ang tunay na iglesia na kanyang itinatag? Hindi po. Kaya tingnan natin kung ano po ang inyong masasabi o ano ba yung mga sakramento na yan. Yan ba'y katotohanan? Baptism, confirmation, kumpisal, Eucharistia at iba pa. Ang bawat isa nito ay nagbibigay ng tunay na ugnayan sa Diyos. Yan pala ang sinasabi mo. Sakramento, una sa lahat, binyag. Diyan pa lang sa pinakaunang sakramento po ninyo, palpak na at hindi po naaayon sa biblical truth. Meron pong ibinigay sa atin ng Biblia na ehemplo, lalo na po ang ating Panginoong Hesukristo. Nagbigay po siya ng example patungkol po dito sa water baptism. Sabi po dito, kahit sa Lucas 3, noong ang Panginoong Hesukristo ay nagsimula sa kanyang gawain, siya po ay nagpabautismo, hindi po siya binautismuhan na siya pa ay sanggol. Ngunit sa inyo, kayo po ay naging
Katoliko, lalo na po sa karamihan po sa inyo na hindi converted o balik Katoliko, lahat po yan, ang inyong style o kaya ang inyong aral ay inyong babautismuhan sa tubig yung isang sanggol. Ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, walang kamuang-muang ang ginagawa po ninyo na tinatawag po ninyong sakramento. Yan ba ay sakramento sa kaligtasan na sinasabi mo? Dito sa Biblia, ito ang challenge ko sa iyo. Kung puro kayo pag-aangkin na kayo po ay tunay na Kristiyano, tatag ng Panginoong Hesukristo, bakit wala po kaming mababasa na napakatibay na batayan na ang mga apostol ay nagbautismo o kaya sa tubig, okay? Nagbautismo sa tubig na hindi muna nila tinuturuan. Tingnan nyo po, kahit dito sa Aklat ng Gawa 2, ang Apostol Pedro dito ay nangaral. Noong nangaral siya, verse 41, then they that gladly receive his word were baptized. Hindi naman sila nagbautismo ng mga walang kamuang-muang dahil kailangan po na pangaralan at saka kung sila ay tatanggap o kaya sasampalataya sa ipinapangaral na ebanghelyo, sila lamang ang babautismuhan. Bakit kayo nagbabautismo ng mga sanggol na hindi naman ginagawa ng mga apostol? Bakit? Meron bang CFD o ikaw? Nagtuturo ka ba sa mga sanggol? Tapos babautismuhan sila pagkatapos mong turuan? Kung meron mang isa na nagtuturo sa inyo sa isang sanggol, wala na po sa katingnuan ang isang taong magtuturo sa sanggol dahil hindi po yan nakakaintindi. Diyan palang palpak na talaga. Ano ngayon ang maganda dyan na sinasabi mong magandang maging Katoliko? Sa una pa lang na sakramento na biniyag, palpak na po kayo. Doon po sa Aklat ng Gawa 8, malinaw po doon na may nagpabautismo dyan. Ang nagpabautismo dyan, merong sinasabi ang isang eunuch. Ang eunuch po, sinabi niya, see there is water. What doth hinder me to be baptized? Ano makakadlang sa akin upang hindi ako mabautismuhan? Anong sagot ng unang membro ng iglesia? Si Felipe, ang sabi niya, if thou believest with all thine heart, thou mayest. Yan pala ang pinaka requirement sa water baptism. If you believe with all your heart. Sino ba ang kanyang paniniwalaan? Ang Panginoong Hesukristo. So dyan palang palpak na ang inyong sinasabi. Kaya pala, wala kayong katiyakan sa kaligtasan dahil palpak po ang inyong sakramento sa tinatawag po niyong sakramento sa kaligtasan. Una pa lang, palpak na. Ano-ano pa kaya yan? Baptism, confirmation, kumpisal, Eucharistia at iba pa. Ang bawat isa nito ay nagbibigay ng tunay na ugnayan sa Diyos. Ayan pala yung mga sinasabi mo, 7 sakramento sa kaligtasan. Una pa lang, palpak na. Itong sinasabi mong confirmation, Eucharistia, confirmation. Mga kaibigan, mga kapatid, marami po tayong video na ating pong dinidibunk yan dahil lahat po yan ay hindi po katotohanan na naaayon sa Biblia. So dito po makikita po ninyo, it's Joey, na una sa lahat, sabi mo, ito ay magbibigay ng ugnayan natin sa Diyos. Wala pong ni isang apostol na nagtuturo niya na yan po ang paraan para magkaroon ka ng ugnayan sa Diyos. Ngunit ito ang challenge ko sa iyo. Meron ka bang mababasa na kahit isang apostol nagsulat o kaya nagsabi na sila mismo ay walang katiyakan sa kaligtasan? Kung gayon, ay hindi po kayo naaayon sa mga turo at mga sinasabi ng mga apostol. Pero ang gusto ko pong sabihin sa iyo, Apostol Pablo, Apostol Juan o kaya Apostol Pedro, sila po ay tiyak sa kaligtasan at ang kanilang tinuturuan ay natitiyak din nila na sila po ay hindi mapuntang impyerno kundi sila ay pupunta sa langit. So ibig sabihin lahat pa lang ito ay puro pag-aangkin. Kaya claiming is one thing or something but to prove is another thing. Mahirap, madali lang talaga mag-claim, no? Pero napakahirap po itong patunayan. So ngayon, angkin ka ng angkin, pero ang katotohanan po ay puro pala pag-aangkin, wala palang patunay. Kaya sabi pa ni Carl Sagan, extraordinary claims require extraordinary evidences. Patunayan mo naman sa scripture, wag yung puro pag-aangkin. Anong pangatlo mong rason? Pangatlo, tunay na presensya ni Kristo sa banal na Eucharistia. Kaya nga kaming mga Catholic, hindi na namin kailangang humanap ng matinding emotional experience para madama ang presensya ng Diyos. Dahil sa Eucharistia, siya ay tunay na naririto. Dahil ang Eucharistia, kapag natanggap na natin ito, nagiging kaisa tayo ni Kristo. Yung sinasabi mo naman na pangatlo ay puro naman pag-aangkin. Sabi mo,
ang presensya ng Diyos na nasa Eucharistia na sinasabi mo, lahat na po yan ay puro again pag-aangkin. Bakit po? Kung titignan po natin ang Old Testament, ating po doon mababasa na yung arka, no, the Ark of the Covenant, doon po yung presensya ng Diyos. Kaya ano ang patunay? Ang patunay po dito, noong ito'y nahawakan ni Uza, na aksidente po itong nahawakan, patay agad si Uza, napakabanal noon. Pero yung sinasabi mong Eucharistia na presensya ng Diyos, patunayan mo muna yan. Dahil hindi mo po kami pwedeng lukuhin, nasasabihin mong merong presensya yan, pero ano ba ang patunay mo? Kaya again, uulitin ko, ayon kay Carl Sagan, extraordinary claims require extraordinary evidences. Pero ano ba ang sinasabi ng Biblia? Ang sinasabi ng Biblia, una sa lahat, sa Matthew chapter 28 verse 19 and 20, sabi po sa 20, "And lo, I am with you always, even unto the end of the world." Bakit po? Kasi po sa John chapter 14 hanggang chapter 16, ipinangako ng Panginoong Hesukristo na talagang mas mabuti na siya ay pumaroon sa langit, bumalik sa Ama, upang isugo niya o suguin niya ang banal na Espiritu na siyang presensya ng Diyos. At ito po ay nakatira sa mga mananampalataya at wala po sa Eucharistia. Ayon po sa Roma 8:16, the Spirit itself bears witness with our spirits that we are, or our spirit, that we are the children of God. Yan po yung presensya ng Diyos. Bakit? Ang banal na Espiritu, siya po ay third person of the Trinity na ayon po sa Efeso 1:13, na ito po ay itatatak sa mga mananampalataya at wala po sa Eucharistia ninyo. Kahit ang Panginoong Hesukristo na doon nagsabi, doon po sa John chapter 7 verse 39 na sinulat po ni Juan, ang sabi po doon that he speak of the Spirit which they that believe on Him should receive. Kaya pag ikay sumampalataya ng lubos sa Panginoong Hesukristo, magkakaroon ka ng presensya ng Diyos sa iyong buhay. Pero ito ang sinisiguro ko sa iyo na itinuturo ng Apostol Pablo, na ang Panginoong Hesukristo, siya po ang nagbibigay ugnayan po namin papunta sa Diyos. Ayon po sa Roma 5:10, ang sabi po dyan, when we were enemies, we were reconciled by the death of His Son. Nung kami po ay mga kaaway dati, pero kami po ay nagkaroon ng ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng aming Panginoong Hesukristo, at hindi po sa sinasabi mong 7 sakramento sa kaligtasan ng Romano Katoliko. Ayon dito sa Galatia Kapitulo 4, versikulo 6, ang sabi dito, "And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father." Ayon po sa talata na yan, ay yaong palang mga anak ng Diyos ay sila ay binigyan, no? Ipinadala pala sa kanilang mga puso ang espiritu ng kanyang anak. Yun po yung presensya ng Diyos. Kahit man lang sa Juan 14:23 na gagawing tahanan ng Panginoong Hesukristo at ng Ama sa pamamagitan ng banal na espiritu, ang tao kung siya ay sumampalataya at sumunod sa Panginoong Hesukristo dahil sa utos ng Ama na sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yan ang malinaw na presensya at wala po sa inyong Eucharistia. Ayon po na siguro hindi mo alam ito, doon po sa Old Testament, sa templo, nandoon po ang presensya ng Diyos dahil nandoon yung arka ng tipan. Kaya dito sa New Testament naman, ang mga mananampalataya, ang katawan ng mananampalataya ay templo, tinawag na templo. 1 Corinthians chapter 3 verse 15, 16, 17, tsaka sa 1 Corinthians 6, 19 and 20. Ginawang templo ng Diyos ang katawan ng mga mananampalataya. Kaya nandyan ang presensya ng Diyos at wala po sa inyong Eucharistia na nandyan po sa inyong ritual na yan. Wala pong isang apostol na nagsasabi po, nagtuturo mula sa aklat ng Gawa hanggang doon sa aklat ng Revelation, walang nagtuturo na nasa Eucharistia ang presensya ng Diyos. Bagkos, kung meron mga Lord's Supper, yan po ay symbolical at hindi po literal. Kahit po ating babasahin yan, ay malinaw na yan po ay hindi parehas sa inyo, kundi yan po ay isang for remembrance at hindi po ito
literal na presence ng Diyos, dahil ang literal presence ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na itatatak sa lahat ng mananampalataya, at yung mga mananampalataya na yan, yun yung tunay na iglesia. See? 3 rason mo na, puro pag-aangkin at walang patunay. Let's go to the 4th reason. Ano po ba? Pang-apat, saktong turo ng katotohanan. Dahil sabi nga sa unang Timoteo chapter 3 verse 15, ang simbahan ay haligi at saligan ng katotohanan. Sa gitna ng libu-libong denominasyon na may kanya-kanyang interpretasyon sa Biblia, ang Catholic Church ay may iisang doktrina na pinangangalagaan sa tulong ng banal na espiritu sa loob ng 2,000 years. Hindi ito nakabatay sa sariling opinyon kundi sa turo mismo ng mga apostol. Para nakakatawa pero sinasabi mo, saktong turo ng katotohanan. Actually, napakaganda yan kung yan po ay totoo. Dahil dapat sana ang tunay na iglesia ay merong saktong turo ng katotohanan. Pero ano ang nangyayari po sa inyo? Alam niyo po na ang katotohanan ayon sa Biblia ay ang salita ng Diyos. Ayon po sa Juan 17:17, sanctify them through thy truth, thy word is truth. Kaya agree po ako sa sinasabi mo sa unang Timoteo 3:15 na ang iglesia ng Diyos na bahay ng Diyos, yan po ay saligan at pundasyon o kaya saligan at haligi ng katotohanan. Dapat katotohanan ang inyong itinuturo at pinapractice kung kayo po ay ang tunay na iglesia. Anong nangyari? Bakit meron po kayo mga extra biblical na mga turo? At paano mo nasabi na katotohanan? Especially yung sinasabi mo na kayo po ay meron pong 3 authority. Number 1, Biblia. Number 2 ay magisterium at saka tradisyon. Ang tanong ko sa iyo, paano mo nasabi na katotohanan po itong tradisyon at saka itong magisterium ninyo? Kung na wala ka namang batayan kung paano mo ma-check yan, paano mo ma-scrutinize na yan po ay tama. Dahil wala pong nakasulat o kaya wala po kayong batayan, dahil ang tradisyon na yan ay pinapasa, tinatanggap po ninyo kahit hindi ninyo chine-check kung yan ba ay tama o mali. Kahit yung magisterium, kahit ano yung sinasabi nila, tatanggapin nila lang ng tama at mali. Paano nasabi mo na katotohanan yan? Hindi ba magiging circular reasoning ang inyong patunay dyan? Na yan po'y tinatanggap ninyo na katotohanan dahil kayo po ay tatag ni Kristo? Yun, another claim na naman ang inyong isasagot. Pero ito po ang tunay na iglesia. Dito po sa Gawa 17:11, tinawag po silang mas mararangal. Ayon po sa talata na mas mararangal po ang mga taga-Berea kaysa Tesalonica dahil sila po ay nagsusuri na araw-araw, sinusuri po nila ang mga bagay na sinasalita ng Apostol Pablo at ni Silas kung ito ba ay totoo. So paano mo suriin ang tradisyon at magisterium, Joey, kung wala kang masuri o wala kang batayan dyan kung yan ba ay tama o kaya yan ba ay sa Diyos o hindi? Wala, hindi mo mache-check yan. Kaya ano pa, meron pa kayong mga turo patungkol kay Maria. How about yung mga ginagawa po ninyo? Yun pong paggawa, pagluhod at paglingkod sa mga ribulto. Meron ka bang talata kahit isa? Magkakatoliko ako kung meron kang masabi o mabigay na isa na mga apostol o isa sa mga apostol na gumawa ng ribulto, na niyuyukuan yung ribulto at saka pinagsilbihan. Meron ka bang makikitang ganon? Wala pong ginagawa ang unang iglesia na ganyan. Kaya wag mong i-claim na kayo po ay tatag ng Panginoong Hesukristo dahil napakalayo po ninyo sa katotohanan na siyang Biblia. As a matter of fact, kahit ang inyong pari ang sinasabi, mas paniniwalaan pa niya ang simbahan kaysa doon sa Biblia. Kaya ito po, tingnan natin yung panglima. Baka makatama po. Panglima, pananampalatayang nagkakaisa sa buong mundo. Ang katolikong pananampalataya ay isa at nagkakaisa sa buong mundo. Mula Pilipinas, Roma, Africa, Amerika at iba pa. Ha? Pananampalatayang nagkakaisa kayo sa buong mundo? Pambihira. Hindi mo ba alam na meron pong SSPX na hindi naniniwala sa Novus Ordo na inyong mga pari? Una sa lahat, noong schism, ano bang nangyari sa inyo sa Great Schism? Bakit hindi kayo nagkakaisa noon? Ngayon, hindi mo ba alam ang nangyayari ngayon sa mga CFD na meron po silang pinagdidibatihan na God died literal? Merong CFD na naniniwala na ang Diyos ay hindi mamamatay, na yan din ang aming paniwala. Ngunit yung mga ibang CFD, kagaya ng CFD Bohol, sila po'y naniniwala ng God died literal. Totoo ba na talagang literal na matay ang Diyos? Kaya wag mong sasabihin iisa kayo ng pananampalataya.
As a matter of fact, yung mga ibang kulto, sila po talagang nag-akaisa. Yung pinanggalingan mo na Jehovah's Witness, yun ay talagang wala kang nakikitang dalawang Jehovah's Witness siguro na nagdidebate. Alam mo ba yung mga INC, mas nagkakaisa sila kaysa sa inyong mga Katoliko. Mas nagkakaisa din ang mga grupo ni Kibuloy at iba pang mga grupo na MCGI, for example, kay Soriano, nagkakaisa sila dyan. O kung meron kung meron po silang pagkatalo-talo, then hindi sila papasok sa inyong, parehas kayo sa inyo, na hindi po kayo nagkakaisa. Kaya huwag mong sabihin na yan po ay patunay na maganda pong maging Katoliko dahil nagkakaisa kayo. Hindi po, totoo yan. Hindi mo lang nakita siguro, hindi mo nalaman dahil bago ka pa, mulat mo yung mga mata mo. Simula noong Great Schism hanggang ngayon ay marami po kayong pinagdidibatehan dyan po sa Romano Katoliko. As a matter of fact, dyan po lumabas si Martin Luther dahil hindi po sila nagkakaisa ni Martin Luther. At kahit ngayon, meron po kayong hindi pagkakaisa dyan sa aral. Kaya wag mong sabihin na yan po ay patunay. So ibig sabihin, Miss Joey, lahat pala ng mga sinasabi mo na purong mga pag-aangkin at wala po sa katotohanan. Kaya paano kami magkakatoliko niyan? At sinasabi mo ay dapat nasa katotohanan pero hindi po pwede na puro na lang claim o pag-aangkin ang sinasabi mong patunay. Kaya ako po, personally, mahirap po maging Katoliko. Bakit? Una sa lahat, walang katiyakan sa kaligtasan dyan. Pangalawa ay iba sa faith and practices ng mga apostol. Kaya ito ang aking tanong sa iyo. Kung panood mo ang video na ito, tanong ko sa iyo, ano ang gagawin ko upang ako ay mapunta sa langit? Sasagutin mo yan ng lahat ng inyong mga sagot o paraan paano mapunta sa langit ang isang tao. At ito dahil ang challenge ko sa iyo. Kung masagot mo na yan, lahat ng sagot maibigay mo, basahin mo sa Aklat ng Gawa tayo magsisimula. Sa Aklat ng Gawa, basahin mo yung sagot mo, isang talata na yan ang isinagot ng mga apostol sa tanong na ano ang gagawin ko upang maligtas. Isang talata lang at magkatoliko ako kung parehas kayo ng turo ng mga apostol. Kaya marami pong paraan, lalo na po yung mga faith and practices ay hindi po kaya-aya. Pangatlong rason, bakit ayaw ko? Kasi po walang pagkakataon na ma-scrutinize mo kung tama o mali yung magisterium at tradisyon po ninyo. Maliban sa Biblia, ang Biblia pwede mong i-check kagaya ng ginagawa ng mga unang Kristiyano, kahit mga apostol pa ang nagtuturo, sila po ay makapag-check, makapag-scrutinize, makapag-search sa Biblia kung ito ba ang kanilang sinasalita o sinasabi ay totoo o hindi totoo. Kagaya ng sinasabi ng Apostol Pablo na kung kahit sino mang tao, sila man ng mga apostol o kahit anghel man mula sa langit na magtuturo ng ibang ebanghelyo na iba sa kanilang ipinapangaral, yan po ay matakwil. So paano mo masabi na iba yan kung wala kang batayan na sa tradisyon at magisterium mo, wala kang batayan na yan po ang sinasabi nila. So hindi mo masasabi na iba. Kaya therefore, tatanggapin mo na lang dahil wala ka namang ibang sagot, kundi dahil kami ay tatag ni Kristo, tama agad yan, you will assume. Kaya mahirap na maging Katoliko pag ganyan po ang paniwala dahil kaluluwa po ang itinataya dito. Nakataya ang kaluluwa, pag mali ka, pag ikaw po'y mapunta sa impyerno, hindi na po pwede na ikay babalik pa. Kaya pag-isipan mong mabuti is Joey at sa lahat ng ating mga kababayan, kaibigan mga Katoliko o hindi man Katoliko, pag-isipan yung mabuti ito. God bless.